nakakatuwa na, tapos biglang yung meet up nila, yung unang meet up. Sobrang nahihiya ako. Shit, ba't ako pumasok dito? Ang labo, Parang kalab lang pala. It was just a... Tapos may dance number. Midnight Sabaw. Welcome po sa another episode ng Midnight Sabaw. And tonight, third week ng La Luna Sangre, episodes 11 to 15. Alright. At dito sa episode na to, nagpakilala sila ng bagong character na parang pwedeng masasabi nating fourth party ng Kathniel. Oh, you're talking about Neri? Neri, yeah. Who is she, no? Si Neri. Weird ang character na yun. May babae bang ganun? I don't know because I'm not like that. Ikaw, may babae bang ganun? Sana makamit naman ako ng ganun. No? Hinahabol-habol. Yung obsessed sa akin. Hinahabol-habol ka. Unang meeting pa lang. Love at first sight. Oh my gosh. Parang goth siya, tapos after a while, naging nerdy. Now she was this part of this club. Yeah, Moon Chasers. Well, in-introduce yung Moon Chasers, di ba? Tapos, actually, nag-login na ako nito sa sa net. Kasi, sinadjust na isa sa mga viewers natin, sa long time viewer natin. So, excited naman ako. Tapos so, biglang... Parang Pottermore? Oo, parang ganon. Tapos, sobrang... Or sa Hunger Games? Tuwang-tuwa na ako sa website kasi natuwa na ako dun na parang pinakita yung lore na pinakita din dun sa kay Tristan yung lore ng history ng logo at So maganda. it's the same website? Yeah, it's the same website. Makikita mo talaga dun. Wala lang yatang narration kasi dun naka-narrate Oo. Pero alam mo, nakakatuwa na tapos biglang yung meet up nila, yung unang meet up. Sobrang nahihiya ako. Shit, ba't ako pumasok dito? Ang labo, Parang kalab lang pala. It was just a... Tapos may dance number. But then it turns out it was just a way to sift new members. I was relieved actually. Gusto kong tanggalin yung Na you're a member of something na children's club pala. Children's club pala, naglalaro-laro lang sila doon. These are vampire enthusiasts. They're not going to be vampire hunters. So, magkaiba yun Magkaiba yun. But then, yun nga, na justify nila kung yung... Ang galing nga, di ba, na each have their history of the vampires. And nakita ulit si Tristan and Mata. Si Mata. Dun sa actual Moon Chasers na group. Ang galing, talagang nila dun sa past na walang naniwala kasi sa kanya na nakakita siya ng vampira. Ang galing. Ang galing. And si Mata looks like he did well in his life, Parang... Oo nga, di ba? Parang now he's well-to-do. Oo, well-to-do na siya. Tapos yung each character, interesting yung mga... Doon sa group? Oo, sa group. I like it. Except dun sa isang babae na hindi ko maintindihan magsalita. Ha? Kilala mo yun? Hindi. Okay. You just had to mention it. Ayoko sa kanya Ano daw? Yeah, we have to be honest, ilang ulit natin i-rewind yun para lang marinig yung sinabi niya. Isa na lang yung linya mo, di mo pa nasabi na maayos sa kaartehan mo. And anyway, mabago. Si Jake. What? Ang lakas pala ni Jake. Yung sa woods. Oh my God, natense ako sa part na yun. Oo, tapos wasak lahat Parang akala ko, to si Jake, dali na. Hindi, I thought, dalawa lang yun I thought they would know na siya yung anak ni Frederick. So baka gawin siyang hostage or gawin siyang vampire/werewolf. Parang gawin siyang slave, parang gano'n. Hindi pala, kayang-kaya pala niya. Kaya pala niya. Diba? So, ka pala, Jake. Tapos kasi, di ba, parang gymnastic. Saka kamukha niya talaga si Enchong, Hindi ba kamukha niya Hindi! Layo! Well, anyway, kasi justified kasi yung mga vampires naging na sila, indolent. Oo. Kasi nag-ano na lang sila na party, kasi parang feeling sila safe na sila na yung parang sila yung malakas Oo, tapos
Si Jake naman, all day nagtitraining. So, parang justified na nung mag-meet talagang wasak eh. Yeah. Wala, no match eh. Yeah. Natuwa naman ako. So may bunga naman pala yung ilang years nila of training. Although na-tense ako kasi ang tagal mo mag-transform. Oo nga, dapat. Hindi, apart yun eh. Na-sold out ka nga eh. Oo nga. So, Jake is back into our, Jake. Yeah, we like you again, Jake. Although stupid. Malakas naman pala. Yeah. Ano masabi mo kay Beruska? Veruska. The mommy. The mommy wolf. Alam mo, I think si Veruska, kaya siya nagkakaganon kasi I feel na she lacks yung support from her husband. Kaya siya parang feeling niya kailangan niya magsarili. Parang hindi Ganun sila ba? nagkakaintindihan ng asawa niya. Kasi sobrang stiff kasi si no? Hindi, ang problem naman din kasi, si Frederick, he also has to think about the entire community. Oo nga. Diba? So, Inisip niya yung kapakanan ng buong group nila. Hirap kasi maging leader eh, kasi nahahati yung mo eh. Oh, but then, hindi mo naman mabiblame, diba, si Veruska na she wanted to look for her son. Pero sana naman kasi, meron kang means na malaman mo kung nakauwi na ba yung anak mo. Hindi yung Oo nga. lakad-lakad ka, ang tagal na nakauwi ng anak mo, hindi Parang mo alam. na-turn ka kasi sa kanya eh, kasi parang gusto mo siyang suportahan kasi yung nawawala yung anak niya. Pero yung way naman niya ng Parang doing ilang days it, na siya naglalakad. oo nga. Kaya amoy na siya ng mga vampira. Siguro ang baho na niya. Gusto ko nang takpan yung isa niya shoulder. The entire time nakalabas yung isa niya shoulder. Nung bothered ako. Tapos, nagtatago pa siya sa basura. So, talagang... Hindi, yung pala talaga yung way. Oo nga, yung para way. hindi ka maamoy. Para ma-mask yung amoy mo. Oo nga. Magtago ka sa basura. Buti na lang ang daming basura sa Manila. Kasi kung wala saan ka magtatago, Lagot diba? ka ngayon. Ang daming basura sa Manila, tapos may nagba-barbecue sa labas. Madali siyang makatago. Tapos yung yung way ni Sandrino, pinakita na naman niya yung kapangyarihan niya. Naloko niya si Veruska. Yeah. I like it na dinoble down nila yung powers niya na ito na naman yung isa pang gamit. Oh, nakakainis nga kasi hindi ko na naman na-predict, no? Oo nga. Alam ko na may ganun siyang power, hindi ko na naman naisip na he can use it He again. can use it na ibang style naman. Oo. Di ba? I like it, di ba? But, yun nga, parang yung sa community, or like si Frederick, he believed Veruska right away. Oo nga, pero yun nga, sinabi mo kanina, hindi niya sinuportahan si Veruska, pero doon, di ba, pinakita niya na talagang diehard pa rin talaga siya sa asawa niya. Kasi napakalaki naman yun na sasabihin mo na defeat mo yung Supremo. Parang na ganun lang kadali. Ganun lang kadali. So, dapat i-verify mo, di ba, may mga contacts ka naman eh. Hindi, wala. Okay, party na tayo, guys. Party? Kaya nga, ganda rin kasi yung tatlong yung nag-adapt kay Malia na group talagang sila, they were doubtful about sila. it, yeah. And si Frederick, parang kailangan niya ipakita na fair siya sa lahat. So, pinarusahan niya si Jake. Kailangan ng dami niyang lashes. Pero tama lang yun. Dapat binugbog niya yun. Nainis ako dun sa ginawa niya. Oo, pero kasi yung ganun, may lasting marks yun eh. Gusto mo na yung Ba, scar lobo naman sila eh. Kaya scar naman yung yung anak mag-transform na... basta yung after nung inano siya, pinanis siya, pag nakikita ko na si Jake, nahapdian ako sa likod ko. Parang kasi nakadamit siya, diba? Tapos parang mahapdi. Diba? Dapat dinagyan mo niya muna ng dahon ng bayabas yun eh, or something. Pero, Jake now yun. Jake. Yung kay Sandrino, di ba? Tuwang-tuwa na tayo dun sa powers niya. Tapos, na-justify ngayon yung mga questions natin the other week. Sa childhood niya. Oh my gosh. Traumatic. Oo nga. At alam mo na kung bakit ganun kabaliw si Sandrino. Hindi kasi hindi rin alam ng mommy niya paano i-handle yun eh. Kung paano siya i-handle eh. So, kinukulong siya, although yun nga, kaya naman pala niya makalabas sa kulungan. Oo nga, malakas siya eh. Di ba? So, he was really abandoned. He felt neglected. Tapos pinus siya, di ba? Oo, So, feeling niya, pwede din niya i-push yung mom niya. Tapos, syempre, di ba?
Hindi, it's hindi niya sinasadya yung push yung mom niya. It's out of spite eh, di ba? Parang ganun. No, sumigaw siya eh. Tapos nahulog yung mom niya. He didn't want it to happen. Pero, na-realize niya na hindi nga talaga siya kasi gusto siya patayin eh. Oo nga. So, nakakabaliw nga, nakasira naman talaga. Oo nga, I like it na yung justification na yun. Na ganun. Na And, he was once a sweet child. oo. Na hindi niya ma-help yung sarili niya, yung nature niya being a vampire. To eat blood. To drink blood. Yes, sana pinid na lang siya ng manok all throughout. Hindi, binigyan siya ng manok eh. Kaya lang naglaway siya dun sa isang bata eh. Yeah. Sa dilemma. So, it's a proof na yung hindi ka naturally masama. Mm-mm. May pinaghuhugutan yun. Mayroon yung pinanggalingang puot. Yes. Tsaka actually dito, last week, ayoko nang pagka-develop kay Sandrino tapos biglang binawi nila dito. Mas maganda yung development sa kanya. No, binigay na nila yung backstory niya, but I still don't get yung ni Sam Pinto. Oo nga, yun pa. Kailangan pa nila ayusin yun. Yung isang part doon, naayos din nila kagad eh. So, I expect na by the next few weeks, maayos din nila yun. Yeah. Yeah. But now, mas binigyan nila ng more focus on yung sa circle niya, Mm-mm. with Wilma Dawson, and Oo. yung Chinoy. Oo, yung isang vampire na sobrang aggressive yung dating niya. Oo. Parang he can't help himself. He looks like Ross Butler of Riverdale and 13 Reasons Why. Oo. And doon natin nung sa kanya na napakita yung tinulungan ni Tristan si Malia. Di ba? Tinatry niyang i-harass si Malia. Sa nightclub, Oo. sa rave, yeah. Tapos in-expect ko na may mangyayari doon sa kakagatin na si Malia lang pala yun, parang come on lang pala yun. Oo, And- pero that's when she realized na hindi nga siya naamoy. Oo nga. Tama ka dyan. Hindi ko naisip yun. Hindi siya naamoy ng mga vampires. Mm. Tapos- Doon sila naghawak kamay again, ha? Oo nga. Tapos there's some force. Do you think nagka-effect yun? Kasi napansin mo, mas lumakas si Lumakas siya Malia. after. Di ba? Yeah. So, dapat the more pa silang mag-meet. The more they ganun. stay together, Oh, the mas more sila ma-achieve lumakas. niya yung Kasi- full potential ng kasi power biglang niya. nagkaroon ng si Malia eh. Lakas tapos naging mas confident na siya. Meron na siya mga plano. Parang ating Julio at Julia nga. yung Oo Twins nga. of Destiny. Oo nga, hindi pa natin alam eh. Theory lang natin yan eh. Yeah. Sana nga yung gano'n na the more they That's come how together. they will defeat the Supreme Yeah. na dapat together. Kaya lang, bad trip nga, nagkahiwalay naman sila kagad. Di ba? Oo nga. Parang nabitin tayo na, uy, talagang magkasama na sila ngayon. Hindi, at least, dahil naghiwalay sila, nakabalik siya with Jake dun sa bago nilang camp. Ganda yung bago nilang camp. Oo nga, pwede naman pala na hindi tense lang. In 14 years, yung kabilang camp mas maayos. Tapos, yung few moments lang na yun, parang okay na sana ako dun eh, yung sa Katniel eh. Kaya lang bigla namang naputol. Di ba? Yeah. So, Wala na. Gusto ko ng more Katniel. Ano masasabi mo dun sa ng Luna, yung storyline ng Luna? first of all, I have to say, yung headquarters nila, Maganda. it's like yung headquarters ni Kate Winslet sa Oo, kapani-paniwala. Oo, kapani-paniwala yung nila. But, so maganda, their facilities look nice. Tapos matagal na tong group Grupo na to, na to. Parang decades Oo. na tong group na to. But then, nung merong event na kailangan nilang, yung event nga ni Sandrino na Yung nag-love letter siya. yung love letter. So, I expected na they're more prepared. Na meron silang survey na team before nag-start yung actual event. Hindi yung ang dami ng tao tsaka lang kayo dumating. Kasi Parang yung dapat they're more prepared. yung tactical. Oo. Di yung sa akin kasi napansin ko na yung Luna parang yung bagong mga Luna na feel nila na mas responsible sila sa mga normal Sa tao, people eh. sa tao. Kaysa dun sa tatlong races eh. Which is dapat yung tatlong race, yun yung nila, adikain nila eh, di ba? Na yung tatlong races yung ipoprotect nila, hindi lang isa.
Which is, ano rin yun, interesting ano yun na may conflict din sa loob. No, because yung leader gusto niya protektahan yung itinakda. Oo. Kasi feeling niya, once ma-defeat si Supremo, they can achieve peace. But then si Polo Ravales, Oo. ang gusto naman niya, yung priority nila, yung mga walang kapangyarihan, Oo, yung mga kaano tao. nila, kalahi rin nila. Mabuti na lang, Malia decided to go back. Mm. Kasi nga, totoo nga, yun nga, diba, mas magaling pa siya sa Luna makaspot Oo ng nga, vampire. Parang, Oo. it's weird, diba? In Hindi. fairness kay Polo Ravales, ang lakas niya magbato. Diba? Oo nga, so, yung na stop nila yung plan si Sandrino. But then, This is Wilma Dawson's plan. oo nga, yun yung maganda nun Para na mag-viral. hindi lang pala si Sandrino yung nag-iisip, yung mga minions niya nag-iisip din for Well, him. that's the mark of a good leader. Marunong ka mag-recognize ng plan. Hmm. Kahit hindi mo sariling idea. Tapos ito pa, yung kinip niya yung seer. You see, Para meron siyang update. Yes. Di ba, ang galing din niya, inisip na yun. Although, kakainis kasi wala pa rin. Kasi ini-spite siya na, oy, mamamatay ka rin, parang ganun. Hindi, pero ganun naman talaga dapat. You have to keep the seer. Oo nga. So, this time around, ayun na, nalaman niya tuloy na buhay pa pala si Oo, Maria. doon niya na confirm na buhay. Galing din, magaling. I like that part. Yung para sa next week, yung highlight ng ending na to, yung abangan. Oo. Di ba? Nung abangan na magpo-fight pala si Malia at si Sandrino. Kasi nga nakita na nga yung camp, and pagbalik nga nila doon, na-massacre talaga yung mga Luna. You think, sa next week may mawawalang grupo? You think mawa-wipe out sila yung community? It's ni either yung Frederick? Luna or yung grupo ni Frederick, di ba? Or, kasi it's too early for Malia to defeat Sandrino eh. But you saw dun sa preview, she was about to charge. Yeah, yun nga. So, yun yung abangan natin. At isa pa yung storyline pala na nagbibigay lang ng hints. What's that? Yung manghuhula, palm reader. Because at first, dun sa Sa concert na tinitingnan niya yung mga palad, di ba? Nakita niya yung kay Malia tapos yung kay Tristan. yung naalala ko lang yung kay Tristan, tinignan niya yung hand ni Tristan. Medyo napaback Oo, away siya, oo. di ba? And then, nung nandun na sa may sidewalk, si Randy, si Oo. Doc. In Sa- fairness, totoo yung Facebook page. Oh, Facebook niya. Tiningnan namin nandun. Oo nga. So, nandun siya sa labas, no? Nagpapabayad siya Oo. ng palm reading. Nandadaya siya. Oo. It's like she doesn't want to... And parang hindi niya, parang fake siya, parang ganun. Oo. Tapos nung makita niya si Tristan, Naalala niya, na yun yung... Parang natakot siya, di ba? so Parang- totoo pala siya, di ba? Oo, may nakita siya dun sa palm ni Tristan. Oo. So, parang what was it na... ano ba yung sa mga kamay nilang dalawa ni Malia, di ba? What was So that? ito yung parang susubaybayan mo kung ano kaya yung nakita niya. Yun. Ako, diba, inisip ko, na since yung sa, magkakaroon nga nung, nandun na yung mga vampires, diba, dun sa camp. Mhm. So, magkakaroon sila ng malaking battle. Mhm. Isip ko, baka kung maubos man yung Luna, baka yung the real Moon Chasers, the kids, Oo, sila baka yung sila yung maging bagong sila yung mga Luna. bagong Luna. Galing. Yun yung theory namin. Ang Moon Chasers ang magiging bagong Luna. But they're a small group. Small group, hindi. Lalaki yun eh. Lalaki yun eh. Parang mag-rally yun to... Ito yung alam namin. Di ba? Like ako, Moon Chasers na ako eh. Ah! Doon ka dun sa childish club. Doon sa sayo-sayo. Doon ko kay Neri. At dyan po, nagwawakas ang aming Midnight Sabaw. Lalo na Sangre episode 11 to 15. signing off. Anong pangalan yun? Doc? Doc. Doc yung sa Facebook? Doc nga. Doc lang? No. You'll see in the wiki. Okay. Signing off. If you like this video and you want to see more, Please share, like, and subscribe. you can also follow us on Instagram, Twitter, or like us on Facebook. Huwag kalimutan, Midnight Sabaw. Midnight Sabaw.